Nagbabalak ang United States Navy na bumalik sa dati nitong base sa Pilipinas sa ilalim ng isang commercial deal o bilang isang pribadong negosyo. Ayon ito kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Giovanni Bacordo. Sinabi niya ito noong May 10 matapos magpahayag ng interes ang isang American equity firm kasama ang isang Australian shipbuilder sa pag-takeover sa Subic Shipyard mula sa na-bankrupt na South Korean company dito. Ayon kay Vice Admiral Giovanni Bacordo, nasa huling yugto na ng pakikipagnegosasyon ang dalawang kumpanya sa gobyerno ng Pilipinas at ilang bangko upang i-take over ang operations ng Hanjin. Ayon sa ulat, balak mag-invest ng dalawang kumpanya ng $2 billion at kunin ang mahigit 30,000 skilled at ekspertong manggagawang Pilipino ng shipyard. Nakuha ng Australian shipbuilder na Osta Limited ang kontrata para sa 6 na offshore patrol vessels ng Philippine Navy. Habang ang US private equity firm naman na Cerberus ang mag-ooperate ng kalahati ng pasilidad na iiwan ng Hanjin at gagamitin ito para sa ship repair. Ayon pa kay Vice Admiral Bacordo, maaaring abutin pa ng higit 1 taon bago ang operasyon ng shipyard sa ilalim ng bagong mga may-ari dahil sa mga pagbabagong kailangang gawin sa pasilidad upang ihanda ito sa paggawa at pagkumpuni ng mga barkong pandigma o warships mula sa paggawa ng civilian supertankers o mga barkong pangkalakal. Ang Cerberus ay ang mother company ng DynCorp, isang malaking pribadong kontraktor ng US Navy na nagre-repair ng US warships at gumagawa ng mga pasilidad sa mga naval bases nito. Dagdag pa ni Bacordo, may malaking posibilidad daw na ibalik ng US Navy ang ship repair facility nito sa dating pasilidad nito sa Subic kung magtatagumpay ang mga negosasyon. Ayon sa kanya, ang Subic ay nasa isang strategic na lokasyon. Dagdag pa dito ang mas murang pasahod sa mga skilled workers. Marami sa mga manggagawa ng Hanjin ay mga dati ding trabahador ng US Naval Base. Ang Subic ay isa sa pinakamagandang pier sa mundo na may malalim at ligtas na daungan. Sinabi ni Bacordo na parehong hangarin ng American at Australian companies na maglagay ng isang naval base sa Subic. Mayroong humigit kumulang 100 hektarya na maaaring gawing pasilidad para sa ship repair sa Subic, ayon pa sa Admiral. Interesado din daw ang dalawang kumpanya sa dalawang maliliit na isla malapit sa Subic na binalak upahan at gawing lugar para sa turismo ng mga kumpanyang Chinese. Noong Abril 2019, nang dumalaw ang Pangulong Duterte sa China, pumirma ng kasunduan ng mga Chinese companies na ito para sa pag-upa ng 3 isla sa Pilipinas. Subalit di ito sinang-ayunan ng Philippine Navy. Ayon kay Admiral Bacordo, mas ninanais ng Philippine Navy na mga close allies ang humawak sa Subic.
Paliwanag niya, hinarang nila ang plano ng mga kumpanyang Chinese dahil sa banta nito sa pambansang seguridad. Isang kumpanyang Chinese din ang nagpahayag ng interes na sila ang magpatuloy ng operasyon ng Hanjin sa Subic. Subalit hinarang ito ng malakas na pagtutol mula sa Washington. Ang Hanjin ay bahagi ng higanteng South Korean Hanjin Heavy Industries and Construction. Ito ang dating nagpapatakbo sa shipyard sa dating US Naval Base sa Subic Bay. Subalit na bankrupt ang Hanjin at pumalya ito sa mga pagkakautang na nagkakahalaga ng 1.3 billion US dollars noong nakaraang taon. Ang bulto ng utang nito ay mula sa mga bangkong South Korean at ang iba pa ay mula sa 5 local banks. Bago pa man magpahayag ng interes ang American at Australian company sa shipyard ng Hanjin, madalas nang bumibisita sa Subic ang mga barko ng US Navy. Kabilang na dito ang mga higante nilang aircraft carriers at nuclear-powered attack submarines. Mayroong 80 hanggang 100 na barko ng US ang bumibisita sa Subic kada taon. Madadagdagan pa ito kung babalik ang operasyon ng ship repair sa dating US Naval Base. Gayunpaman, nagpahayag ng pagkabahala ang mga investors matapos kanselahin ng Pilipinas ang Visiting Forces Agreement o VFA, isang kooperasyong militar na nagpapahintulot sa mga tropang Amerikano sa bansa upang magsagawa ng pagsasanay kasama ang militar ng Pilipinas. Tiniyak naman ng mga opisyales ng Pilipinas sa Australian at American investors na hindi maapektuhan ng pagkansela ng VFA ang kasunduan sa pribadong negosyo ukol dito. Ang Subic ay isa sa pinakamalaking pasilidad ng US Navy sa mundo bago ito isinara noong 1992 matapos tapusin ng Senado ng Pilipinas ang kasunduan ng bansa sa Amerika. Dahil hindi naman ito ginagamit ng Philippine Armed Forces, ginawa itong isang economic zone.